Kabanata 1462 Ang biglang pagsabog ng lakas. Pagbati, mga elder. Dahan-daang yumuko si Zephyr. Kalmado ang kanyang tinig. Walang pagmamataas. Walang pagpapakitang gilas. At lalong walang pagmamakaawa. Isa lamang itong simpleng pagbibigay galang. Ngunit sa simpleng kilos na iyon, lihim na tumanggo ang ilang elder. Sa murang edad, bihira nilang makakita ng isang kabataang may ganitong uri ng disposisyon. Kaibigang Zephyr, wika ni Elder yun habang naglalakad, sumama ka muna sa amin. Marami tayong dapat pag-usapan. Sige po. Habang papasok sila sa loob ng Blazing Sky Tower, lalong bumigat ang kapaligiran. Sa bawat sulok ay may mga alchemist at albularyong abala sa kanilang gawain. Ngunit nang makita nilang kasama ng mga elder ang isang napakabatang binata, isa-isang huminto ang kanilang mga hakbang. Naguluhan ang lahat. Sino ang batang ito? At bakit tila espesyal ang pagtrato sa kanya ng mga elder? Habang naglalakad, nagsimulang magpaliwanag si elder yon. Ang kalagayan ni Lord Mengzuan ay sanhi ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Pagkatapos ay muling nagsalita si elder yon. Isa siya sa 4 na 9-star Elixir Grandmasters ng Alchemist Alliance. Sa pagkakataong iyon, bahagyang lumiit ang mga mata ni Zephyr. 9-star Elixir Grandmaster. Hindi iyon ordinaryong titulo. Isa iyong antas na halos sambahin ng hindi mabilang na alchemist. At kung may mangyari sa kanya, seryosong dagdag ni Elder yon, hindi lamang ang Alchemist Alliance ang maaapektuhan, kundi ang buong domain ng Muan. Tahimik si Zephyr. Ngunit sa kanyang isipan, mabilis na nabuo ang kabuoang larawan. Kapangyarihan, impluwensya, at napakalaking panganib. Subalit bago pa sila makarating sa kanilang destinasyon, BOOOM. Isang nakakabinging sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa buong pasilyo. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang gamutin ng isang hamak na bata ang aming ninuno. At kung gusto mong subukan, patayin mo muna ako. Kasabay ng sigaw na iyon, may isang figurang sumugod. Mabilis, mabangis, at puno ng galit. Pagkakita pa lamang kay Zephyr, agad itong nagpakawala ng nakapangangilabot na presyon. Parang isang mabangis na halimaw na kakakawala lamang sa hola nito. Zephyr, tumigil ka. Sigaw ng mga elder. Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumulwak ang malamig na enerhiya. Parang nagyayelong dagat na bumagsak mula sa kalangitan. Ang buong pasilyo ay nabalot ng jade green na liwanag. Malamig, mapanganib, at sapat upang durugan ang karaniwang eksperto. Ang espasyo mismo ay tila nagyelo. Ngunit, sa gitna ng nakakatakot na presyong iyon, nanatiling nakatayo si Zephyr. Hindi umatras. Hindi natinag. Hindi natakot. Isang malamig na senggal ang lumabas mula sa kanyang labi. Kasunod nito, zit. Biglang sumiklab ang kidlat sa kanyang katawan. Umingit ang hangin. Niyanig ang paligid. At sa harapan ng lahat, isang dambuhalang talam na gawa sa hangin at kidlat ang unti-unting nabuo. Violent Wind Lightning Blade. Sa sandaling lumitaw ito, parang napunit ang mismong himpapawid. Basag. Iisang salita lamang ang binitiwan ni Zephyr. Ngunit sa susunod na sandali, BOOOM. Direktang nahati sa gitna ang jade green na domain. Parang papel na pinunit ng isang hindi mapigil ang puwersa. Tahimik. Lubos na tahimik. Walang sino man ang makapagsalita. Nanigas ang mga elder. Nanigas maging ang taong sumalakay. Dahil sa isang iglap lamang, napatunayan ni Zephyr ang isang bagay. Hindi siya isang ordinaryong batang alchemist. At habang unti-unting nawawala ang nagyayelong enerhiya, marahang umihip ang hangin sa pasilyo. Ngunit sa katahimikang iyon, parang may mas malaking unos na paparating. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong ang lahat. Sino nga ba ang binatang naglakas loob na hadlangan si Zephyr? At bakit tila handa siyang mamatay upang pigilan ang paggamot kay Lord Mengzuan? Ang kanyang galit ba ay bunga lamang ng pag-aalala sa kanyang ninuno? O may mas madilim na lihim na pilit niyang itinatago? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1463 Ang nakakubling lakas ng binata.
Taglay ni Zephyr ang kakaibang kapangyarihan ng kidlat na hinaluan ng blazing sunhail lightning. Dahil dito, ang kanyang enerhiya ay may dalang matinding init at nakapapasong puwersa. Kaya nang salakayin siya ng kanyang kalaban, tila walang naging epekto ang pag-atake. Ngunit sa halip na gumanti, pinili niyang umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Subalit hindi iyon naunawaan ng kanyang kalaban. Nang makita nitong walang epekto ang kanyang pag-atake, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang malamig niyang tingin ay napalitan ng matinding galit at kabaliwan. Ikaw na hamak na bata. Naglakas loob kang tumanggi. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa isang iglap, muling bumuhos ang malamig na enerhiya. Lumitaw ang isang dambuhalang maltong anyong dragon at tigre, napapalibutan ng nagyayelong aura at rumaragas ang puwersa ng tubig. Sa bawat pagkampay ng matutulis nitong kuko, tila nagngangalit ang buong karagatan. Boom! Parang higanteng alon ang hamampes kay Zephyr. Niyanig ng nakatatakot na presyon ang buong paligid. Ngunit bago pa tuluyang sumiklab ang labanan, kumilo si Elderyon. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, isang dambuhalang palad na gawa sa enerhiya ng espiritu ang lumitaw sa himpapawid at sumugod patungo sa mabangis na multo. Sa sandaling iyon, napansin ni Zephyr ang isang bagay na nagpayanag sa kanyang kalooban. Ang kapangyarihang ginagamit ni Elderyon ay hindi ordinaryong enerhiya. Isa itong purong enerhiya ng espiritu. 8-star. Bahagyang nanginag ang kanyang puso. Hindi niya akalaing ang isang elder lamang ng Alchemist Alliance ay may ganitong kalalim na lakas. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang maaaring mas malalim pa ang pundasyon ng organisasyong ito kaysa sa kanyang inaakala. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Isang tunog na halos hindi marinig ng ordinaryong tao ang sumabog sa hangin. Kasunod nito ay mga sigaw ng paghihirap. Nakita ni Zephyr kung paano direktang sinupil ng espiritual na palad ni Elderyon ang kaluluwa ng kalaban. Ngunit may kakaiba. Bagamat napigilan niya ito, hindi niya ito tuluyang nasaktan. Para bang may lihim na dahilan kung bakit hindi niya magawang wasakin ang kalaban. At doon nagsimulang lumitaw ang misteryo. Ah! Isang masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Isang binatang tila 15 o 16 na taong gulang lamang ang gamulong-gulong sa lupa. Butil-butil ang pawis sa kanyang mukha. Namimilipit siya sa sakit. Ngunit kahit ganoon, hindi man lang siya humingi ng awa. Matigas pa rin ang kanyang titig. At sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi maitago ang kanyang pambihirang kagwapuhan at kakaibang presensya. Ngunit, sino nga ba talaga ang binatang ito? Bakit maging si Elderyon ay tila nag-aatubiling saktan siya? At anong lihim ang nakatago sa kanyang katawan na nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan? Ang binatang ito ba ay isang ordinaryong alagad lamang? O isa siyang nilalang na kayang baguhin ang kapalaran ng buong Alchemist Alliance? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1464 Ang dugo ng Green Dragon. Paumanhin sa nangyari. Apo siya ni Lord Meng Zuan, si Zuan Yu. Dahil paborito siya ng kanyang lolo, medyo naging pasaway at matigas ang ulo. Magalang na humingi ng paumanhin si Elderyon. Ngunit ngumiti lamang si Zephyr. Hindi mahalaga. Bata pa naman siya. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, biglang nagkatinginan ang lahat. Napakibot ang kanilang mga labi. Bata. Si Zephyr ay nasa edad na 17 taon lamang. Halos magkaedad lang sila ni Zuan Yu. Ngunit kung magsalita siya, parang isang matandang eksperto na nakakita na ng hindi mabilang na siglo ng buhay. Siyempre, walang pakialam si Zephyr sa iniisip ng iba. Mas interesado siya sa kakaibang binatang nasa kanyang harapan. Sa kanyang mga mata, hindi ordinaryo ang batang ito. At sa isang tingin lamang, natuklasan niya ang lihim na nakatago sa katawan nito. Green Dragon Bloodline. Mahinang sambit niya. May taglay itong kapangyarihan ng tubig at yelo. Hindi simpleng bloodline ito. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon ay naghalo ang pagkabigla at takot. Lahat ay napatitig kay Zephyr. Paano niya nalaman iyon? Ang Green Dragon Bloodline ay isa sa mga sinaunang linya ng dugo na nagmula sa kapangyarihan ng isang tunay na dragon. May kakayahan itong kontrolin ang tubig. At sa ilang pambihirang pagkakataon,
Maging ang yelo mismo ay kaya nitong pagharian. Isa itong kapangyarihang hinahangad ng hindi mabilang na eksperto. Ngunit sa harap ni Zephyr, para lamang itong isang lihim na agad niyang nabasa. Munting Zuan Yu, tumigil ka na. Kung hindi, mapipilitan akong ikulong ka. Mahinang kumilos si Elder yon. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang kalagayan ni Zuan Yu. Ngunit bago siya umalis, mariin niyang itinuro si Zephyr. Hindi pa ito tapos. Babawi ako sa iyo balang araw. Pagkasabi nito ay mabilis siyang naglakad palayo. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang si Zephyr. Hindi masama ang batang iyon. May bahagyang paghanga sa kanyang tinig. Ramdam niya ang pambihirang potensyal na nakatago sa katawan ni Zuan Yu. Kung magagamit nito ng tama ang Green Dragon Bloodline, maaaring isang araw ay yumanig ito sa buong mundo ng mga eksperto. Di nagtagal. Dumating sila sa inner hall ng pagpipino ng mga elixir. Sa pagpasok pa lamang nila, bumungad agad ang napakalawak na bulwagan. Punong-puno ito ng mga alchemist na abala sa kani-kanilang gawain. Sa hangin ay umaalingasaw ang matapang na amoy ng mga halamang gamot at elixir. Isa itong lugar na pangarap pasukin ng maraming alchemist. Ngunit habang ang lahat ay nagbibigay galang sa pagdating ng mga elder, may isang tao na hindi man lamang lumingon. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng isang elixir furnace. Para bang walang sino man sa paligid ang karapat-dapat makakuha ng kanyang pansin. Matanda ang kanyang mukha. Ngunit imposibleng hulaan ang tunay niyang edad. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng aura ng sinaunang panahon. Parang isang nilalang na nabuhay sa loob ng napakahabang panahon. Nang maramdaman ni Zephyr ang presensyang iyon, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Dahil ang kapangyarihang nagmumula sa matandang iyon ay hindi pangkaraniwan. Isa itong napakalalim na lakas ng alchemy. At higit pa roon, malinaw na nalampasan na nito ang hangganan ng ordinaryong alchemy realm. Sa sandaling iyon, nagsalita si Elder yon. Siya si Lord Long yon. Isa sa 4 na pinakadakilang 9-star elixir grandmasters ng Alchemist Alliance. Tahimik na bumagsak ang mga salitang iyon. Ngunit para kay Zephyr, isa itong malaking hamon. Sapagkat sa unang pagkakataon mula nang dumating siya rito, may nakilala siyang tunay na haligi ng mundo ng alchemy. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, bakit nananatiling tahimik si Lord Long yon? At ano ang kanyang tunay na layunin sa pagpapatawag kay Zephyr? Makikilala ba ni Lord Long yon ang tunay na kakayahan ni Zephyr? O may mas malalim pa siyang lihim na natuklasan? Abangan ang susunod na kabanata.